Ebanghelyo, yun ang pinakikilala. Kailangan mo maintindihan ito. Nakalagay yun sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Kaya dapat intindihin niya. Pag hindi nyo naiintindihan yan, wala kayong faith, hindi nyo magagawa yung mga bagay na ipinakikilala ng banal na kasulatan na dapat nyong gawin kung kayo ay mga tao ng Diyos. Tandaan nyo yan ang katotohanan. Ngayon, para malaman natin ang katotohanan ng Ebanghelyo, meron itong tatlong bahagang ipinakikilala. Una nga yung tinatawag na facts to be believed. O merong katotohanan dapat sa palatayaan ng tao. Yan. At yung katotohanan nyo, mababasa nyo in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Yung katotohanan yon, yun yung tinatawag na death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, si Kristo namatay, si Kristo inilibing, si Kristo nabuhay na muli. Lahat naman halos ng tao naniniwala nun, di ba? Sinong tao hindi naniniwala na si Kristo hindi namatay? Halos at natawag na pananampalatayang Kristiyano, lahat naniniwala ako namatay si Kristo. Di ba? Lahat eh. Mapakatoliko yan, ma-iglesia yan, mapadating daan yan, kung anumang sekta at denominasyon, naniniwala na si Kristo namatay. Si Kristo inilibing. Si Kristo nabuhay na muli. Pero hindi ibig sabihin naniwala sila ron, nanampalatayang sila. Kaya maintindihan nila yung kahalagahan nito. At paano ang isang tao makakalahir sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng muling ni Kristo. Yun ang pinakikilala ng Biblia. Kaya nga sinasabi ko lagi, kaya marami na naman nagagalit sa akin. Yung mga preacher, hindi na paliniwanag ng gusto ito. Kaya yung mga tao, kahit sabihin siya kaanib sa isang lokal na siya ay galing sa isang lokal, tulad ng dito sa inyo, kung hindi niya naiintindihan to, titiyakin ko, wala ang tao yun, walang faith. Kasi kung may faith siya, nagagawa niya yung kanyang tungkulin. Diba? Kaya nga pinag-aralan natin ito eh. Bakit? Ang sabi, ang tatagal nyo na sa iglesia. Dapat na kayong maging guro dahil sa kaluwasan. Pero hindi nyo magawa, kaya kinakailangan kayong turuan muli ng mga unang simulain ng aral na Diyos. Yan nakalagay sa Hebrews chapter 5. Kaya nga, hindi nyo rin malaman, hindi nyo maintindihan kung ano yung mabuti at masama ayon sa pagtuturo ng Biblia. Alam nyo yung mabuti at masama yung yung katuruan ng sanlibutan ito. Yung salitang relatibo, pero hindi definito. Kung mabuti at masama, yung nakikilala ng Biblia. At yun ay nalalaman lamang ng tao kung siya mismo ang magsasanay sa kanyang sarili at mamimihasa para malaman ng mga yun. Kung hindi mo pamimihasahin ng sarili mo, hindi mo rin maintindihan. Bakit? Kasi nga, tunay na hindi ka nagkaroon ng pananampalataya. Kung tunay na ang isang tao ay naintindihan niya na si Kristo namatay dahil sa kanyang kasalanan, si Kristo inilibing at muling binuhay, ayon sa kasulatan, ang tao yun na nanampalataya nito, may tatlong bagay siyang gagawin. May tatlong bagay na dapat makita sa kanya para patunayan niya na siya ay merong faith. Ano yun? Una, yung faith. Yung tinatawag na ang tao ay dapat nang lumakad sa panibagong
panibagong buhay. Kung maniwala siya rito, ha? Kung naintindihan niya yun. Ang ibig sabihin nung lumakad na siya, lumalakad na siya sa panibagong buhay, ibig sabihin yung dating paraan ng kanyang pamumuhay noon, iiwan niya na. Nakalagay yun saan? Sa Ephesians chapter 4, verse 21 to 31. Binasa natin yan last na nandito. Yun may pananampalataya. Nakalagay dito, kung tunay na siya natin yung napakinggan, si Kristo. Naintindihan yung salita ni Kristo. Naintindihan yung ang Ebanghelyo, nanampalataya kayo. Ang sabi, iwan nyo na yung dating paraan ng inyong Panginoon. Marami nun. Kung babasahin nyo, lahat nun siguradong tatamaan kayo. Ha? Pati yung pagiging taklesa nandun. Yung kadaldalan nandun. Ang kailangan sa inyo, kung iiwan nyo yung dating paraan ng pamumuhay, unan yung dapat na gawin, ano? Magbihis kayo ng bagong pagkatao. Huwag na kayong magsalita ng kasinungalingan, kundi katotohanan ang inyong mamumutawi sa inyong labi. Kung natatandaan nyo, nung huli ko magsalita dito, January pa yun no? Diba? Yung mga tabang dapat na magtrabaho. Yun yung mga tao magkaroon ng faith. Hindi na sila tamad, nagtatrabaho. At pag sila'y kumita sa kanilang trabaho, hindi pang sarili nila yun. Yun na para tumulong sa kanila sila sa nangangailangan. Basahin mo dito yun. Yeah. At yun ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay nanampalataya na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay, kailangan magbago ka na. Lumakad ka na sa panibagong buhay. At makagawa mo lang lumakad sa panibagong buhay, basahin mo ito. Pag-aralan na natin. Ephesians chapter 4 verses 21 to